Hi guys! Magandang hapon! Welcome back po dito sa Gandara SOY channel for Showbiz Update. Ang tatalakayin nga natin ngayon at pag-uusapan mga kakimpaw ay patungkol nga po dito sa baby bump ni Chinita Princess, kung saan ay talaga naman pong ikinatuwa ng mga Kimpaw fans. And syempre patungkol na rin po dito sa naging post ni Kimi na nakakapagbigay po ng tawag dito, kalituhan sa mga fans. So, pag-usapan nga natin yan mga kakimpaw. Pero bago po ang lahat ng yan, syempre, sa mga hindi pa nakaka-subscribe dito sa ating channel, pakiclick lang po tayo na ating subscribe button at notification bell na nariyan sa baba para maging updated po kayo at ma-notify sa mga susunod natin chika patungkol sa Kimpaw. Maraming salamat. And ngayon nga, dumako naman po tayo sa pagbabasa ng mga comment na lagi po natin ginagawa para pasasalamat natin sa mga walang sawang nakatutok na subscribers natin sa atin pong mga daily updates. Ayan. So, ang comment na napili natin po ay mula kay Miss Visitacion de Guzman. Ayon po dito sa kanyang comment, syempre, hindi ipapakita na yung pamamanhikan. Private lang yun, kaya wag mo nang hanapin ang picture, Miss Gandara. Yung kissing scene, ayan, laging hindi, pag kissing scene, pag hindi mag-boyfriend, mag-GFBF, camera trick lang talaga. Ayan, thank you so much Miss Visitacion de Guzman. At narinig nyo naman mga Kakimpaw Lancia, talagang napakapanatag nitong si Miss Visitacion de Guzman. Ano po, at kailanman ay hindi po magdududa sa Kimpaw. So, pag-usapan nga natin ang kissing scene na tinutukoy po niya. So, naniniwala nga ang Kimpaw Lancias na pag mag-boyfriend GF na po ay hindi talaga pwede makipag-kissing sila sa iba. Katulad nila Kim and Paolo, sa kanila lang exclusive ang kissing scene at hindi na po pwede sa iba. Lalo na kung magkakaroon po sila ng project with other artists. Example na lang, etong kay Paula Avellino at kay Nadine. Di ba may project po sila? Di ko alam kung kailan yun ipapalabas. Wala pa rin balita mga Kakimpaw. Tapos lahat-lahat ng kanilang taping. Pero wala pa rin pong binabalita. Wag naman sana nilang isasabay sa promotion ng Kopino, no? Kasi yung taping mga Kakimpaw, isinabay na po sa promotion ng Kimpaw's World Tour. 'Di ba? Laging si Kim lang po yung nakakapag-promote, si Paolo hindi kasi nga siya po ay mayroon pong project with Nadine Lustre. So, napakadalang talaga ng promotion po ng World Tour na yun, nakakaloka mga Kakimpaw. Pero ganun pa man, napaka-successful pa rin po ng kanilang naging tour. 'Di ba? Kahit ganun, ganyan po ang power ng Kimpaw Lancias. Anyway, ayan, sana hindi po nila sabay sa copy, no? Lagi na lang nilang sinasabayan ang promotion ng Kimpaw. Nakakaloka naman. Hindi mo alam kung gusto ba nilang kumita o hindi ang ang Kimpaw's project. Nakakaloka. So, kung magkaroon man po ng kissing scene, mga Kakimpaw, malamang po ay camera tricks na lamang nga po, mga Kakimpaw. Fake o dahil hindi na daw pwede. Patungkol naman sa pamamanhikan, napakalinaw na ang Kimpaw Lancias ay naniniwala na hindi na po kailangan pa na i-share yan sa social media, private na yun. O, di ba, lakas kumapit ng Kimpaw fans. Malakas po ang kanilang paniniwala na may pamamanhikan talagang naganap noon. Samantala, dumako naman tayo ngayon dito po sa edited picture ni Chinita Princess, mga Kakimpaw, kung saan talaga namang natuwa ang mga fans kay Kimi at ginawan ba naman ng edited baby bump si Chinita Princess. Manifest daw in 2027. So, ewan ko kung anong ginamit dito, guys, pero ang ganda ng pagkaka-edit. Parang totoong-totoo talaga, mga Kakimpaw. Ayan, no? Grabe naman talaga yan. Pero
Aaminin ko mga kakimpaw, natuwa din talaga ako. Tuwa din ako na makita ko yan siya kahit edited lang po mga kakipi. Manifest nga daw po natin in 2027. And in fairness, bagay kay Chinita Princess, mga kakimpaw, napaka-glowing pa rin naman na preki. Tapos ayan o, may baby bump na nga, juntis na nga mga kakimpaw, pero pumapasok pa rin sa showtime. What if, 'di ba? At least nakikita pa rin po natin siya mga kakimpaw. Pero syempre, doble ingat na rin. And syempre, bawal ang heels. Bawal mag high heels. Siguro multi-talented din ang magiging baby niyan kasi habang ipinagdadala ni Chinita Princess sa kanyang tummy ay for the work pa rin yan siya, di ba mga kakimpaw? Ang cute nga daw po ayan, sabi dito ni Ellie Rose, sorry na, sorry na agad-agad. Pero guys, alam nyo, kahit edited lamang yan, marami po ang mga natuwang fans dyan. Kaya sana hindi po ikagalit ni Kimi, no? Itong ginagawa po natin, grabe naman talaga. Naging preki na si Chinita Princess dahil sa edit. Anyway, yan kasi talaga yung gustong-gusto pong makita ng mga Kimpaw Lanchas. Next phase ng buhay ni Chinita Princess, ni Kim Chu, na preki, entering motherhood, ganyan, na parang yan na lang din ang kulang sa buhay ni Chinita Princess ngayon. So, we are manifesting mga kakimpaw. Malay nyo naman ay ibigay na ni Lord, di ba mga kakimpaw? Pero, kasal muna. Ayan, kasalan po muna. Hindi man next year, agad-agad ibigay sa atin, mga kakimpaw. Sa atin, sa kimpaw. Sa kimpaw, sana dumating po dyan. And maabutan pa ng mga seniors natin, di ba mga kakimpaw? Kaya, stay healthy po kayo. Samantala, dumako naman tayo dito sa botohan mga kakimpaw para po sa SDA International Award nila Kim and Paolo. So, ang update ay lamang na lamang pa rin po si Paolo Avellino mga kakimpaw. Mataas pa rin po ang lamang ni Pau until now. Sabi nga dito ni Jane, let's go. Day 4 of 26. Fam, wag natin kakaligtaan na iboto si Paolo every day. Kasi yung 100 votes natin per day really counts. Basta wag makakampante, malayo-layo pa ang lalakbayin, pero lavern lang para makarampa din ang papi sa Korea. Hashtag SDA 2026. Anyway, alam ko naman po mga kakimpaw na alam nyo ring lahat na kung bakit natin pinupush si Paolo Avellino na maging winner sa Seoul International Drama Awards ay para po sa request ni Chinita Princess, sa kagustuhan po ni Chinita Princess na this time naman si Paolo Avellino naman po ang pagpanalunin po natin. So, may post nga po si Chinita Princess doon. And, alam nyo ba na ang request pala na yan ni Chinita Princess sa totoo lang is for Kimpaw Lanchas. Kasi ang Kimmers ay hindi niya talaga yan mapipilit to vote Paolo Avellino because ang bias lang naman nila is si Chinita Princess lang naman at hindi po si Paolo Avellino. So may respect din naman si Kim sa kanya pong fan base na talagang sumuporta po sa kanya since day 1, ng ilang dekada na mga kakimpaw. Mga 2 dekada na rin sa showbiz industry. Kaya naman, yung pakiusap na yun ni Kim, para po sa ating Kim Paula Lanchas na i-boost na lang po natin lahat kay Paolo Avellino. Don't divide na our votes para si Pau naman ang makatanggap po ng award. Yes. Pero mukhang na-misinterpret po ito ng mga fans, mga Kimpaw, at hindi po naintindihan ng maayos. Kaya ayun, nagkakaroon ng gulo, nagkakaroon po ng away, some KP fans, hindi lahat, but some talaga naman pong nagko-cross the line na talagang sinisita na po ang Kimmers at sinasabihan ng hindi marunong sumunod sa gusto ni Chinita Princess na mangyari. Well, hindi po tayo maghuhugas kamay dyan mga kakimpaw dahil isa rin po ako sa mga
nakaisip ng ganun sa kanila. Sabi ko nga nung una ko makita yung post nila na pinupost si Kimi, ay grabe kakapost lang ni Kim, pasaway, mga pasaway. But kung ano mo, i-interpretin mo ng ayos, kung mag-iisip ka ng malalim, bakit nga ba kailangan nating ipasa yung ating obligasyon sa kanila mga kakimpaw, di ba? Malinaw na Kimers lang sila. Hindi sila fan ni Paolo Avellino. So, nasa atin yun. Nasa atin yung obligasyon mga kakimpaw. Kasi hindi natin mapiplease sila na i-love din si Paolo Avellino for the sake of Chinita Princess. And kahit pa paano, happy ako na nakikita ko na number 2 si Kim. Ibig sabihin, talaga pong palaban ang Kim Pao. At wala pong makatalo sa kanilang dalawa. Kasi silang dalawa po ay number 1 and number 2. And it's because of the votes of the Kimmers then at the same time. Aaminin ko sa sarili ko, hindi ko rin gusto na makita si Kim na kulelat, di ba? Sabi nga po dito, please stop weaponizing Kim's word to gaslight fans who only want to support her. Enough. She said those words to unite this family, not to throw them like stones at people who aren't aligned with our goals. Magiging pabor patuloy sa mga bashers tong nangyayaring kaguluhan mga kakimpaw no? Papahamak pa si Chinita Princess dahil dito sa naging war sa pagitan po ng mga fans. So dapat maging ano na lang din po tayo, thankful to each others na nagtutulungan tayo para kina Kim and Paolo. So, mga fans ni Kimmers, ni Kim, thank you sa pag-vote kay Kim dahil at the end of the day, we are happy. Kumanalo rin naman si Kim for the second time. Diba? Isa rin tayo sa magiging masaya dyan. So, thank you pa rin sa kanila. Sabi dito, why are others triggered with never ka namin ilalaglag? When you vote solely for Pao, and not a single vote for Kim. Ano bang ginawa nyo kay Kim niyan? Never man talaga nila ilalaglag si Kim sa voting. Kaya nga kahit papaano, number 2 pa rin siya. Wag na lang masamain. Happy lang. So, vote na lang tayo mga kakimpaw. Ibuhos na lang natin yung ating 101% kay Paolo Avellino as Kim Pao fan. Kumbaga, ang obligasyon natin, wag na lang din nating ipasa sa iba. Diba mga kakipi? So, may kanya-kanya tayong way of support. Paano natin susuportahin ang si Kim at saka si Paolo. Ganun din ang Kimmers kung paano nila susuportahan si Kim. So, kanya-kanyang diskarte na lang mga kakimpaw. Sabi naman dito, bakit hindi kayo matapos-tapos sa parinigan? Kaya Solid K, Solid P, or Solid KP man, we're supposed to be celebrating their nominations. Vote lang tayo ng masaya. At the end of the day, for sure, magiging masaya sila for each other, sino man ang manalo. Huwag kayo kikilikin pag nagpakasal na, ha? Ayan, kasi at the end of the day, kahit sino manalo, masaya tayo. Tapos magpapaka-hypocrite ba naman tayo na hindi natin gusto na si Kim ay nasa number 2, di ba? So, thanks sa vote nila kay Kim para manatili siya sa number 2. Tapos tayo, power vote para kay Paolo Avellino. Make sure natin yan. Anyway, hanggang dito lang po muna ating update, guys. Maraming salamat po sa inyong pakikinigan. Kita kasi po muli sa mga susunod nating chika. Maraming salamat at mag-iingat po kayo palagi mga kakimpaw.